Ito pong gift na to, ito yung touch sa puso mo. Na kapag ginagawa mo, masaya ka. You are fulfilled. You feel meaningful. Masaya ka doon sa ginagawa mo. Ito yung mga bagay na kapag ka nasasalig, nakikita mo, tumutulo ang luha mo. Ikaw lang nakakalam yan. Yan yung touch of eternity. Yan yung purpose na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon Diyos. Kapag masaya ka na ginagawa, ito yung hipo ng Panginoong Diyos sa puso mo. Ito yung kanyang tinig. Again, sasabihin ko, hindi pwedeng ikaw ang masunod. Kailangan masunod ang tinig ng Panginoong Diyos. Kaya, pagka, isang example, ang mga merong gifts sa pagkanta, na talagang yan ang gift na binigay ng Panginoong Diyos. Ang mga taong ito, yung mga gifted, masaya nilang ginagawa to. Masaya silang kumakanta, masaya silang tumutugtog, masaya silang nagdadrum. Nandun na yung passion, nandun yung kaligayahan, nandun ang fulfillment of life, nandun ang fulfillment of purpose ng ating Panginoong Diyos. Kaya, salamat sa Panginoong Diyos. Yung kanyang plano ay natagpuan ang nagsasalita. It is beyond my fears. The voice and presence of our living God is beyond my fears. Alam po ba ninyo, ang kinatatakutan ko, at yun yung laging nakapokus sa mata ko. At sa tenga ko, narinig ko, hindi ako pwede magsalita. Takot ako magsalita. Yun yung limitation ko. But beyond the fear and pains, nandun pala yung purpose and gift ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko akalain, hindi kayang abutin ang isip ko before na darating ang panahon na ako'y magsasalita. At gusto kong sabihin sa inyo na maligaya ko kapag nagsasalita ako at nagpapaliwanag ako para makilala ang ating buhay na Diyos. Ito ng gift na to na natagpuan ko beyond my pains and beyond my fears, yung vision and tinig ng ating Panginoong Diyos. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng matinding passion. Meaning sa buhay ko. Wala na akong hahanapin pa. Ang sasabihin ko ito na yung sasabihin, sinabi sa Psalms, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Wala na akong hanapin pa. My life is complete and full of meaning. Kasi ito na yung nagaganap ko na yung original na plano at purpose ng Panginoong Diyos sa buhay ko. Ito na yung dahilan kung bakit meron akong passion, nakakalimutan ko yung mga dati kong ginagawa. Itong passion na ito, naintindihan ko, ito yung every time na ginagawa ko, nagiging masaya ako. Pumapasok ako sa mga death row, sa mga kulungan, nakakarating ako ng iwahid, yung mga walang nakakarating, doon sa mga may sakit, yung mga may sakit sa hospital, pinupuntahan ko. Ito na yung kaligayahan ng puso ko. Ito na yung dahilan kung bakit ako nagpupunta sa iba't ibang lugar. Malayo man yan.
Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Alam mo ba, natatandaan ko doon sa iba, nag-travel ako ng 14 oras back and forth para magsalita ng 15 minutos. Na hindi binabayaran, pero masaya ako. Ewan ko kung bakit ganun. Masaya ako doon sa ginagawa ko. Kasi ito na po yung touch of the plan of eternity sa buhay ko. Nagaganap ko. Ito na yung voice na hinihingi po ang puso ko, na masaya ako ang ginagawa ko. Kaya, mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng vision and touch sa puso nila ng hipo ng tinig ng Panginoong Diyos, maski na ganito lang ang number natin, kapatid, kaya nating buhayin ang buong Pilipinas. Because wala nang magiging sakabal. Hindi na tayo kayang tinagin, hindi tayo kayang itumba, hindi tayo kayang pahinain because naniniwala tayo sa puso natin na ito ang kinakailangan nating gawin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So, family, ito ang bawat isa sa atin ay tinawag ng ating Panginoong Diyos sa lugar na ito. Hindi naman po mangyayari ang kahit anong bagay dito sa mundo na hindi pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng mga nangyayari dito sa mundo, pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos. At ang reason, ang bawat isa ay tinawag upang kasangkapanin niya sa kanyang pagkilos sa ating bansa. Kailangan po magsumikap tayong mapakinggan natin ang tinig ng ating Panginoong Diyos. Beyond the words, beyond the songs, hanapin natin siya. Let us seek the face of God always, according to Psalms. Seek the face of God. Hindi po yung seek the face of the singer. Hindi yung seek the face of the preacher. Kinakailangan po yung boses, tinig ng the great preacher, ating Panginoong Diyos na buhay. So meron po tayong iniingatan sa ating puso. When we worship His name, hallowed His name, sama-sama tayo, kapatid. Maapektuhan ang ating kapaligiran. Para po tayong mga bato na inihargis sa tubig na magkakaroon ng ripple effect, magkakaroon ng chain reaction, nakakahawa ang ating sigla para sa Panginoon. Ang buhay na hilahangad natin, ang revival ng ating bansa ay magsisimula sa atin. Paguhin na po natin ang ating pananaw na lagi tayo naghahanap. Umiikot ang ating mata sa ating kapaligiran. Kailangan po baguhin natin. Ituon naman natin ngayon ang ating pananaw sa ating Panginoon. Let us focus on Jesus. Sa Kanya lamang. Baguhin na po natin yung kalakaran ng marami na seek all the good things to be added unto me, which is materialism. Sabi ng ating Panginoon Diyos kanina sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, iwanan ninyo yung dati yung buhay, which is materialism. At sumunod kayo sa akin doon sa ituturo ko sa inyong